sabi ko nga, itulak natin yung pressure na ipatawag siya para makita ito pagkakataon niya to para malinis yung pangalan niya, di ba? Kasi kung wala siyang kinalaman talaga dito, yun yung pagkakataon niya para ipaliwanag yung side niya. Naging mainit na usapan din nitong mga nakalipas na araw. Ito nga pong nabanggit ninyo na may invitation na sa Independent Commission for Infrastructure itong si Senador Bongo, pero nag-release ng statement itong ICI saying na hindi pa siya naiimbitahan. Pero ano po ba talaga? Ano po ba talagang nangyari? Hindi siya talaga haharap ba? Ano po ba yung mga impormasyon na nakuha niya? Ang tanong kasi, naimbitahan na ba talaga? Kasi may lumalabas na balitang hindi nagpakita eh. Hindi sisipot. No? Si Senator Bongo. Ano talaga yung tunay? Opo. Doon po sa aking na-post kahapon, ang ginamit ko nga po ay may feelers, meaning pinasabihan siya na malamang iimbitahan siya. Kaso yun na nga, humihingi siya ng mga ilang kondisyon. Yan po ang nakalap kong impormasyon. Kaya nga doon sa message ko, ituloy lang natin yung pressure para sa panawagan na imbitahin siya ng ICI para patas lang. Kasi ang punto ko nga, itong mga nangyari ngayon, yung mga iskandalong kinamumuhian ng mga kababayan natin, nagsimula ito nung panahon nila Duterte at si Bongo mismo ang nasa likod ng mga key players dito. Si Bernardo, na ito ang arkitekto nung modus na yan, siya ang nagtalaga noong 2017. At si Diskaya naman, ito yung kapartner nung kanyang tatay na kontratista. At yun ang lumaganap yung kanyang negosyo nung panahon din nila Duterte. Kaya kung gusto natin makita yung ugat nitong problema na to, kailangan ipatawag si Bongo at patawag na rin yung tatay at kapatid niya. Senator, saan po galing yung word na malamang imbitahan siya? Ano po, yun nga ang sinasabi natin, mananawagan tayo para imbitahan ng ICI para lang makita nila kung saan nagugat ito. Kasi sabihin dito ni Senator Trillanes, di ba nagsabi na siya ng kopya ng complaint? O kanya, nagsubmit siya ng kopya ng complaint about kay against Senator Bongo. At ito involved naman yung CLTG. Ibig sabihin, may natanggap daw siyang fillers. Ibig sabihin, most probably, dahil may complaint siya, pwede siyang ipatawag. Kung ipapatawag, pwede. Wala naman pa talaga invitation. Sinabi naman ng ano yun, wala pa, di ba? Wala pa, hindi pa pinapatawag. Pero, ang sinabi ni Senator Trillanes, pwedeng ipatawag. Kaya ngayon, dahil siguro nandidinig daw si Senator Bongo, may nadinig siya na maraming kondisyon. Yan, okay? Pinatawag na nila lahat, yung iba't ibang senador, mga congressman. At ito naman, nagbigay naman ako sa kanila. Binigyan ko ng kopya yung ICI nung complaint na final ko. Kailangan din marinig nila mismo yung paliwanag ni Bongo. Bakit nakakuha ng 200 na kontrata yung tatay at kapatid niya nung panahon nila? Nagsimula pa nung mayor, tapos nung panahon ni Duterte. Na alam naman natin na as special assistant to the president, talagang halos anak pa nga ang trato ni Duterte kay Bongo. Tapos ang total po nito ay 7 billion pesos. Krimen po yan, maliwanag po yan sa ating batas na bawal magkaroon ng kontrata ang iyong kamag-anak sa nasasakupan mo sa gobyerno. Senator, maiba lang ako dahil dito po sa pinag-uusapan ito, kayo personal ang naghain ng reklamo or request sa ICI na imbestigahan itong si Senator Bongo at saka ilang mga kasabot niya doon sa ilang mga projects. Iba to doon sa iniimbestigahan ng ICI. Paano po ba yung sistema diyan? Halimbawa katulad niyan, kayo personal kayo naghain ng information sa ICI. Binibigyan ba yan ng kopya o kayo din mismo bibigyan ng kopya kung ano bang magiging tugon ng ICI doon? Iimbitahan ba siya or i-update kayo doon sa reklamong ipinasa ninyo sa ICI? Paano ba yun? Liliwanagin ko lang po na hindi po iba itong isinampa ko ng kaso
sa ombudsman at yung iniimbestigahan ng ICI. Okay. Lapat na lapat po yan. Kasi ang pangalan nga nila, Independent Commission on Infrastructure. So infrastructure in general, flood control man, mga road widening, mga bridges, mga substandard, lahat-lahat, mga ghost projects. Meron po yan doon sa mga ebidensya na ibinigay ko. May 400 million pesos worth na flood control projects din, yung kapatid ni Bongo, noong 2023 to 2024. Pero ang question dito ngayon mga kli, kasi kung nakapag-file siya ng complaint, ano pa yung magiging papel ng ICI? Check? Ito ba yung posibleng pwedeng gawin ng ICI? Kasi mas diniretso ni Senator Trillanes eh. Diba? Siya, nakapag-imbestiga siya on his own, may mga dokumento siya, diba? Sinabi niya diretso sa ombudsman. So, ang purpose na lang, ito yung nakikita ko, kasi kung ang purpose niya is for ICI to investigate on that matter, kung pareho lang din, wala na magiging papel ng ICI unless mga ka-clear, may makikita silang ibang case na pwede na i-recommendang i-file nang hindi nakasama doon sa complaint niya. Diba? Kasi nakikita ko dito, pwedeng tumanggi si Senator Bonggong pumunta. Kasi same complaint eh. Diretso na sa ano eh. Diretso na sa ombudsman. So, kung mas kompleto na, di ba, lapat na lapat daw eh, kung mas kompleto na yung binigay ni Senator Trillanes sa ombudsman, wala nang pwedeng gawin ng ICI. Maliban lang, kung meron silang makitang ibang case na pwedeng isampa pa nang hindi kasama sa ombudsman na case. Diba? So, yun lang yun. Kasi pumunta dyan o hindi pumunta si Senator Bongo, ito yun mga kaklira, pumunta dyan o hindi pumunta dyan si Senator Bongo, nasampa na siya ng kaso sa ombudsman eh. Ang mangyayari na lang dyan, if it is the same issues, ang gagawin ng ombudsman ay padala, ito dapat ang puntahan niya, Senator Trillanes, Sentry. Dapat niyang puntahan yung hearing sa ombudsman at magsampa siya ng kanyang counter affidavit. Yun. Kasi investigation na yun eh. Ang susunod na gagawin ng ombudsman, preliminary investigation. Pagkatapos ng preliminary investigation, hihingi yan hihingi yan ng counter affidavit eh. Pagka-file ng affidavit ni Bongo at nakita halimbawa ng ombudsman na merong certainty, no, of conviction, i-recommend rin sa Sandigan Bayan. So, baka magdoble ng trabaho yung ICI. Maliban nga lang mga klira. O papaliwanag natin, maliban lang kung may makitang ibang case, additional case, ang ICI na pwede nilang i-recommenda for filing. Diba? Kasi baka sabihin ni Senator Bongo, hindi na pupunta sa ICI kasi may case na eh. Doon ako sasagot. Pwedeng gano'n. Diba? Basahin na lang muna ng ICI kung ano yung complaint na wala doon sa yung kaso na nandoon sa complaint niya. Kung meron bago, pwede nilang pagpatawag. So, pasok na pasok dito sa iniimbestigahan. At hindi lang yan, yung iba't iba pang modus, iba't ibang ginagawa nila, yung pag-joint venture para ma-circumvent yung batas na kasi hindi qualified eh. Yung tatay ni Bongo at yung kapatid niya bilang contractor, pero iniikutan nila yon by having joint venture contracts with companies like the Discayas. Itong Discaya, meron silang 5 kontrata, 900 million yan. Kaya hindi po iba ito. Ito ang ginawa ko, tulong na sa kanila para makita nila kung saan ito nagsimula. Diba? So, kumbaga susog na yan dun sa mga kasong iniimbestigahan ngayon ng ICI. Opo, lapat na lapat po ito. Tapos ito, hindi na tayo naghahanap pa ng kumaga testigo na sasabi na ang nasa likod ng contractor na ito na Discaya ay si ganito. Ito hindi na, kasi alam mo na eh, yung tatay mismo eh, ni Bongo. So, mas madali ito. Tapos ano ito dokumentado, pirmado ng tatay at kapatid niya. 200 contracts po ito eh. At bawat isang kontratang pinirma nila ay violation sa batas. Kasi ito po nakalagay. Kasi sinasabi ni Bongo na hindi ko naman inimpluwensyahan yan, wala naman akong kinalaman sa negosyo ng tatay at kapatid niya. Pero ang nakalagay po sa batas, bawal makipagkontrata ang kamag-anak mo hanggang 4th degree of consanguinity and affinity. Tapos, yung personal financial interest ng public officer is presumed. Meaning,
Itong sinampa ko na to, hindi ako ang magpo-prove na nag-intervene siya o nag-influence siya, kung hindi siya ang magpo-prove. Okay. Paliwanag natin yan, mga kalira. Ibig sabihin, di ba, ikaw na bilang na prosecutor, ikaw yung nag-file ng complaint. Naipakita mo yung relationship. Napakita mo yung relationship ni Senator Bongo sa tatay niya na nakipagkontrata sa gobyerno, nakipagkontrata sa Davao City, nakipagkontrata sa Davao Region, pati yung sa half-brother niya. So, sabi ng batas, according to, pag-explain ko lang sabi ng batas, there's a presumption na ikaw ay nagkaroon ng financial interest. Diba? Presumption yon. So, since may presumption yan, sabi niya ngayon, kayo na magpo-prove na hindi ka nakialam. Kasi kamag-anak mo yan eh. Diba? First and second degree yan eh. Tatay mo, kapatid mo eh. Diba? So, pasok na pasok doon sa fourth civil degree by consanguinity, by blood. So, since there's a presumption na maaari kang umabuso sa iyong posisyon, i-prove mo ngayon na hindi ka umabuso sa iyong posisyon. Dahil nakakuha na ng kontrata sa gobyerno habang ikaw ay nasa posisyon. Okay? Gets? Kung na hindi niya ininfluensyahan at hindi siya nag-intervene. Yun ang problema niya kasi bago nag-presidente si Duterte, wala ni isang kontrata na pang-national yung tatay at kapatid niya. Pero nung naupo sila, mahigit 100 po yung nakuha nilang kontrata. So, maliwanag. Malalim pala ang ebidensya niya, mga clear. Malalim yung kanyang pag-connect the dots. Okay? Attorney Craig, paano yun? Kung magkaso na si Bongo dito, paano papasok ang ICI? Iba po yung dito. Iba yung sa ICI. Iba po yung dito. So, iba po yung kaso dito kasi it's about plunder. Iba yung kaso sa ICI, it's about crime against humanity. So, depende na po yan sa government. Kung the government will still cooperate, ICC nga. Sorry pala, ICI, sorry. Ano ba yun? Gulo. Sorry. ICI pala. Okay, paano napapasok ang ICI? Ito nga, Bensir. Ito yung sinabi ko kanina, di ba? Kung parehong-pareho yung kaso, madodoble lang yung trabaho ng ICI. Kasi, iimbestigahan na yan eh. Nakapagsampa na siya, ano pangako ni Ombudsman? By 25, dapat may masampahan na. So, hindi ko alam kung papasok to sa sa November 25. Di ba? Pero dapat, since nakapagpal na siya, to November ngayon, dapat makapagbigay na ng subpoena ang Ombudsman patungkol dito para makagawa na ng sagot si Bongo. Ang problema niya, he might ask for extension of time. Diba? So, ang pangako, meron bang makukulong sa Pasko? Depende sa ibibigay na time. Diba? Usually, pag extension of time, to give them the chance to intelligently respond. Diba? To intelligently respond to the accusation, we need at least 10 days, sabi ng Ombudsman. Sa Fiscal's Office kasi hindi pwede. 1 week lang. Pinakamatagal na yung 1 week. Minsan sa maaga pa nga. 7 days. Ano ba ngayon? November na pa lang naman yun. 2 eh. Sige, sabihin natin November 10. Hindi ko alam kung kailan magsasabi. Baka bukas. Hindi ko alam. Hindi natin alam. So, kung bukas 3, okay, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, mga November 10, dapat may counter ka na. Halimbawa, hindi pero meron na kayong subpoena bukas. Sabi ang pinaka-late is November 15. Halimbawa lang. November 15 or November 20. Ay, hindi aabot. So, feel ko lang kung November 25 ang target ni Ombudsman patungkol dito sa ibang case na to. Baka hindi siya umabot ang November 25. So, depende sa pag-adjust ng araw. Kasi November 2 pa lang naman yan. Dapat po, so in other words, kung pareho naman po yung laman ng kanyang complaint, tapos ito rin pa imbestigahan ni Senator Trillanes, mukhang magdodoble. Mukhang hindi na dapat ang ICI. Kasi magpa-file naman siya ng counter affidavit. Doon siya dapat mag-file ng counter affidavit. Kasi pag hindi siya nag-file ng counter affidavit sa Ombudsman, automatic yan, malamang ma-file. Kasi hindi siya nadinig eh. Diba? Hindi siya nadinig. So, dapat magbigay siya ng kanyang counter para masabi niya, ay, hindi yan totoo. Kahit may presumption yan, tsak. Yan. Yan ang magiging depensa niya. Dapat niya ma-prove yun. Diba? Okay.